Isang mapagpalang bago po sa ating lahat. Medyo namamalat pa dahil alas gusto po kami nakarating. Galing po kami Bible seminar sa Mindoro. Kaya pero pinilit namin na tumayo pa rin dahil wala pong magsasalita po ngayong pong umaga. Dahil si brother na kong ay hindi pa rin siya bumabalik. Kaya yung kanyang pong slot ay patuloy ko pong pinupunan. Dahil gaya po ng palaging sinasabi, ako po ay reliever, kung ano po yung wala pa ako pumapasok. So sa umaga po ito ay patuloy tayo magpasalamat unang-unang sa Diyos dahil meron po tayong lakas at buhay. At sa umaga po ito ay gusto ko pong bigyan ng konting background lang kung ano po yung ginawa namin doon sa tinatawag na Mindoro. Marami kami tinalakad doon patungkol sa mga ngaral. Madaming dahil lahat po doon ay ang nakamiting po namin ay mga preacher sa iba't ibang lugar. Occidental Mindoro at saka Oriental Mindoro. Kaya medyo pressure yung tayo po. Pero niloob ng Diyos na kahit pa paano ay nakapagsalita din naman po ang lingkod sa dapat po ng Mindoro. So salamat dahil nakarating kami ng maayos at ligtas sa dapat po ito ng walang kagalian. So, bago po tayo doon sa akin pong gustong talakay sa umaga pong ito, at bago ako pumasok doon, gusto ko pong munang puntusan yung tinatawag na yung iglesia. Dahil ito po yung gusto kong paksain sana doon sa tinatawag na Mindoro, nawala na ako ng time. Yung iglesia na tinayo ng ating Panginoon si Kristo sa Matthew 16, verse 18, wala nang ibang pupwedeng magtayo ng iglesia, kundi yung ating Panginoong Jesucristo lamang. Ang requirements po kasi sa pagtayo ng iglesia ay mamatay ka at muling mabuhay. So kung hindi ka dumaan sa prosesong gayon, ay hindi ka po pwedeng magtayo ng iyong iglesia. Ito po yun. Kaya tayo po ay iglesia ni Kristo. Pero lagi natin sinasabi na magkaiba yung iglesia ni Kristo ni Manalo sa iglesia po ng Church of Christ. Dahil ang iglesia ni Kristo po ay naniniwala sila na tao lang ang ating Panginoon si Kristo. Napakaraming talata po sa banal na kasulatan na nagpapatunay na Diyos ang ating Panginoon si Kristo. So tayo ay iglesia ni Kristo na naniniwala na Diyos si Jesus. Jesus is God. Marami nagpapatunay po niyan na Diyos ang ating Panginoon si Kristo. Ito yung tinayo ng ating Panginoong Hesus na hanggang ngayon po ay nag-i-exist. Ang iglesia na ito ay binubuo ng mga alagad. At yan po ang ating tatalakayin sa umaga po ito. Ano-ano ba yung trabaho nung nasa loob ng iglesia bilang isang alagad? Ano po, dahil sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, meron tayong mga kanya-kanyang duty. Meron mga nakatuka sa paghugas ng pinggan, sa pagluluto, sa paglilinis. Ganon din dito sa gawain ng sa iglesia ng Diyos na kanyang itinayo. Dapat alam po natin kung ano yung ating pong responsibility. Ano yung dapat natin gawin sa loob ng iglesia. Yan po yung aking paksa, gawain ng isang alagad. Ayon sa iglesia ay binubuo ng kalipunan ng mga tao. Ito yun. Mga tinawag, yung mga alagad, yung mga tagapagturo, the preacher. Una niyang inutos ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 28, na ang sabi dyan, ang unang utos na ibinigay ng Diyos ay ipangalat yung kanyang salita. Matthew chapter 28, kung meron po kayong mga Biblia, ay samahan niyo po ako sa aming pagbabasa. Ang sabi ng Matthew 28, 18 to 19, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap sa mga alagad. Ito yan. Lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad. At sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan
sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. So, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo na nagtayo ng kanyang iglesia, ito po yun, sa Matthew 16:18, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ibinigay na yung kanyang kapamahalaan. Sino nagbigay? Yung ama. Nasa Matthew chapter 17, verse 5 po yun. Na ang sabi ng ama doon sa anak, ito ang sinisinta kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. So, ang nagtayo ng iglesia na ito, ang sabi ng ama, meron sasabihin. Yung Kristo na ito, siya ang inyong pakinggan. Ano-ano yung mga sasabihin niya? Ang sabi dito sa 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Ang sabi niya doon sa kanyang mga alagad, sinabihan niya yung kanyang mga alagad, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Sabi niya ron, sa kanyang mga alagad, gawin daw alagad ang lahat ng bansa. Ano yung gagawin mo para maging alagad? Yung tinatawag na, sabihin natin yung hindi pa nakapakinig ng pangaral. Ano po yung gagawin natin? Siyempre, aaralan natin ang salita. Ang tanong, paano ka makakapagturo kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Paano tayo makakapag-share ng Word of God sa ibang tao kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Dahil inutos mismo ng ating Panginoon Jesucristo sa John. Nang sabi, saliksikin mo, magbasa ka. Anong dahilan nun? 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga gayon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Saliksikin yung banal na kasulatan. Ang sabi dito sa Matthew 28, magturo, nagtuturuan. Bakit? Bakit kailangan magturuan? Para meron tayong maibahagi sa mga taong gustong magtanong sa atin patungkol sa kaligtasan. Dahil ang sabi sa 2 Peter, handa ka sa pagsagot sa mga taong gustong magkaroon ng kaligtasan. Handa tayo sa pagsagot. Hindi lang trabaho ito ng tinatawag na tagapagturo o mga ngaral. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad. So, hindi lang mga tagapagturo ang sinasabihan dito. Kasama po yung tinatawag na yung kawan. Kaya, gawin natin to, itong bagay na to. Ang sabi dito kasi po, kailangan din natin magbasa upang meron tayong maibahagi sa iba. Ang sabi dito, dahil dito, isa sa trabaho ng alagad, dahil dito magsiyaan nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi sa 20 dito po, nagtuturo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyong utos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So malinaw yung utos ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo na nagtayo ng iglesia sa Matthew 16:18, masabi niya sa kanyang mga alagad, gawing alagad ang lahat ng bansa. All nation. Para magawa mo gumawa ng isang pang alagad, dapat alam mo yung utos o yung aral. Alam natin yung aral. Dahil kung hindi po natin alam yung tinatawag na Biblia, dahil hindi tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong maituturo, wala tayong maibabahagi sa iba. So, kasama sa paggawain ng alagad, dahil ang paksa po natin sa bago po ito ay kung ano yung gawain, ano yung tukulin ng alagad. Ano yung tukulin bilang nakikinig. Una, ang sabi sa John 5, verse 39, tingnan mo na po, baka nagkamali ako. John 5:39. Saliksikin natin. Search